Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Babaeng isang linggong nawala sa Angeles, Pampanga, natagpo ang patay sa septic tank. Person of interest ang family driver ng biktima. Barangay Kagawan na umano'y sangkot sa droga, kinaladkad ng nakaboxer. Ang matindi pa, hindi siya pinagtanan ng mga pulis kahit nagmamakaawa na. Yung mga bata, may isang nabangga ng motorsiklo at meron namang biglang tumawid sakto sa paparating na SUV. Ito pang isang harurot, pakitang gilas sabay biglang. 10 rider na ospital sa karerahang yan. News 5 Exclusive. 300,000 pesos sa donasyon sa simbahan, ninakaw ng mabisto ang kawatan, abay biglang nagkumpisal. Isa pang nakawan sa coffee shop na mukhang pinuntiri raw talaga at matagal minanmanan. Babaeng Chinese kinidnap ng mga kapwa niya Chinese. Boyfriend ng biktima nagbigay ng 800,000 pesos na ransom money para mapalaya ang nobya. Senator Bing Lacson sasampano ng ethics complaint ng kapwa niya senador. Habang si Senator Rodante Marcoleta meron daw draft ng ethics complaint pero hindi niya sinabi kung para kanino. At eto na nga, kontrobersyal na ampaw ni na Michelle de Trian Ramos, tila dinog show pa nila online. Ano raw bang laman yan? Halos 1,000,000 piso ang ibinigay ng isang lalaki para matubos ang nobya niyang dinukot ng mga kapwa nila Chinese sa Quezon City. Naaresto naman ang mga suspect na napagalamang dati mga sangkot sa Pogo. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. We are arresting you. For kidnapping. Hindi na umabot pa sa selebrasyon ng Chinese New Year ang dalawang Chinese na yan matapos arestuhin ng NBI International Operations Division sa loob ng isang hotel sa Quezon City. Sila ang itinuturong dumukot sa babaeng isa ring Chinese na nitong February 8 pa nawawala. Na-corner ang dalawang dayuhan pagkakuha nila sa ransom money na umaabot sa ₱250,000. Kwento ng boyfriend ng biktima na kapwa nila Chinese, nakatanggap siya ng tawag sa mismong girlfriend nito noong February 9 at sinabing dinukot siya ng 4 na lalaki. Ayon sa boyfriend ng biktima, tinakot at pinagbantaan siya ng mga sospek na papatayin ang kanyang girlfriend kaya agad siyang nagpadala ng 800,000 pesos. Pero imbes na palayain, humingi pa umano ang mga kababayan nitong kidnapper ng dagdag na pera. Dito na raw siya humingi ng saklolo sa NBI. Nakuha sa mga sospek ang marked money. May 2 kasamahan pa sila na parehong Chinese rin ang patuloy na tinutugis. Since the closure of the Pogos, this foreign national shifted to other illegal activities such as kidnapping for ransom, illegal drugs, and online scamming. Matagumpay naman na nasagip ang babaeng biktima na haharap ang mga sospek sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa hiwalay naman na operasyon ng NBI National Capital Region sa isang exclusive village sa Ayala, Alabang, nabisto ang isang Pogo Hub na pinapatakbo din ng mga Chinese national. 8 dayuhan ang naabutan na agad hinuli ng NBI NCR. Nakuha sa kanila ang mga laptop, cellphone at iba pang electronic hardware na ginagamit umano nila sa love scam at iba pang uri ng panloloko online. Pero ang mas ikinagulat ng mga operatiba nang maabutan ang isa pang Chinese na illegal umanong kinulong ng mga sospek. Itong biktima ay nakapagpadala ng distress call and message dito sa complainant na dumating sa atin. 2 sa 8 sospek ang itinuro ng biktima na nagkulong umano sa kanya. Na ito yung na-identify ng victim na nananakit sa kanya, tinututukan siya ng baril, kinukuryente siya.
Ayon kay NBI Director Attorney Lito Magno, nakikipag-ugnayan na sila sa Chinese Embassy para sa mga Chino na sangkot sa iba't ibang krimen dito sa bansa. Lalo na po itong mga kidnappings that are being done by the Chinese also. So it's a kidnap between Chinese and Chinese citizens. No, sila ang nagkikidnapan at ginagawa ditong krimen dito sa ating bansa, no? Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nalagay sa alanganin ang mga batang nadisgrasya sa kalsada. Ang isa, muntik-muntika na, habang ang isa naman, nahagip ng motor. Ang mga aksidenteng yan nasa pulsa video sa Frontline report na ito. Makikita ang mag-iinang yan na patawid ng kalsada sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan, linggo ng hapon. Nagkatawid na sa kabilang linya ang mag-iina nang sumulpot ang mabilis na motor at nabangga ang isa sa mga bata. Sa lakas ng impact, tumila po ng bata at sumemplang ang rider. Agad dinala sa ospital ang biktima at rider na kasalukuyang nagpapagaling. Ayon sa barangay, hindi na nireport ng ina ang insidente sa mga pulis. Sa barangay Magkasag, Libagon, Southern Leyte, kita sa CCTV ang mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada Huwebes nitong nakaraang linggo. Maya-maya, isang bata ang hihinto. Lumingon-lingon siya saka tumakbo patawid ng kalsada, pero di niya napansin na may paparating pala na SUV sa kabilang linya. Mabuti na lang at nakaiwas at nakapreno ang SUV. Ang bata naman, natumba pero agad ding nakatayo. Bumaba naman ang driver para tignan ang lagay ng bata na nasa maayos namang kalagayan. Ilan lamang yan sa mga aksidenteng naiiwasan sana kung may wastong pag-iingat tuwing nasa kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Sapul sa video, aktual na pagnanakaw sa isang coffee shop sa Davao City. Posible raw na inside job ang nangyari. Aniya sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Kita sa CCTV ang dahang-dahang pagbukas ng salamin ng lalaking ito sa bintana ng isang coffee shop sa barangay Maa, Davao City, pasado alas 3 ng madaling araw nitong Lunes. Maya-maya, nakapasok na siya sa loob. Saka isa-isang binuksan ang mga kabinet. Hanggang sa naswertehan ng magnanakaw ang dalawang kahong naglalaman ng pera na kita ng coffee shop. Nakaabang naman ang lookout niyang sakay ng motor saka sila sumibat. Ayon sa tindera ng coffee shop, nagulat na lang sila nang makita ang mga nagkalat na gamit kinaumagahan. Dinatinganan naman sila kay Nawa. Nagtataka kami na nawawala na lahat ng kaha. Pati na sa aming post na kaha sa ibaba nawawala din. Pati ang dalawa naming kaha na may petty cash na pera, pati ang window na sira. Ang kaha na putol na ang wire. Nagkalat na masyado sa loob. Natangay ng mga kawatan ang higit 50,000 pesos na cash at isang tablet. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, posibleng may inside job. Tila matagal na ring umanong minamanmanan ng mga kawatan ang coffee shop. May sinusunda na rin daw lead ang mga pulis. Mga information din tayo na nakuha from the community na involved ito sa pagnanakaw. Itong person of interest natin. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis, gayon din ang pagtugis sa mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Pati ba naman simbahan, hindi pinalampas ng isang magnanakaw sa Batangas. Tinangay niya ang donasyong 300,000 pesos saka nagpunta sa bar. Pero nang mabisto siya, biglang napakumpisal. Nasa Frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco, exclusive. Kalaliman na ng gabi ng pasukin ng lalaking ito ang isang simbahan sa Lian, Batangas. Sa kuha ng CCTV, makikitang dumaan siya sa aisle papuntang altar. Sa isa pang kuha, kita ang lalaki na naglalakad sa harapan. Maya-maya pa, maririnig ang magkakasunod na pukpok. Pilit palang pinasok ng lalaki ang opisina ng simbahan para magnakaw. At nang sumukses, dahan-dahan siyang lumabas sa pintuan. Nasa mahigit 300,000 pesos na donasyon sa simbahan at mga gadget ang nalimas ng kawatan. Ayon sa pulisya, matapos ang krimen, nagwa pa raw makabiyahe ng sospek papuntang General Trias, Cavite para lustayin ang nanakaw na pera. Pero nabisto siya dahil sa dami ng baryang dala nito. Pumunta po siya sa isang bar na kung saan meron po siyang mga
in-entertain po doon ng mga empleyado, babae. Pagkakamali po niya, hindi po niya alam na ito po mga empleyado po doon sa bar na to, mga kaibigan po ng kapulisan po dito sa General Trias. Itinimbre po na meron po siya mga hawak-hawak po ng mga eco bag, may mga tatak po ng simbahan. Kaya naghinala na po sila na baka magnanakaw daw po ito. Ayon sa kura paroko ng simbahan, sinamantala ng sospek na under renovation ng simbahan para makapagnakaw. May kasabot din daw itong tumulong maglimas ng gamit sa opisina. At nang nakausap niya ang kawatan, ito raw ang ikinumpisal sa kanya. Siya naman humingi ng pasensya sa simbahan, sa akin, sa simbahan. At tulad na sabi niya, laging common na dahilan ay dala ng pangangailangan. Arestado ang sospek na si Alex Orlando, 32 anyos na tubong Samar. Pag-amin niya sa News 5, marami na siyang nanakawang simbahan at dumadayo pa sa iba't ibang lugar. Po nila ma'am, yung mga pera, yung mga mga nakasobre. Depende rin po kasi minsan po may, pero hindi po bumababa ma'am ng 100. Ng 100? 100K po. 100,000? Ang kada simbahan? Opo. Mga wallet, mga cellphone, mga laptop po. Hawak na ngayon ng Rian Batangas Police ang sospek habang pinahanap naman ang kasabot niyang si alias Toto. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Aksidente naman sa Cotabato. Wasak ang harapang bahagi ng isang minivan matapos sumalpok sa sinusundan nitong truck. Kita rin sa video na bahagya pang lumusot ang unahang bahagi ng van sa likod ng truck. Ayon sa investigasyon, parehong papunta ng Jensan ang dalawa. Nagminor ang truck sa Casumeñas pakaliwa at dito na sumalpok ang van. 5 ang sakay ng van, kabilang ang driver. 3 sa kanila ang sugatan habang isa ang dead on arrival sa ospital. Inararo ng isang MPV ang 14 na motorsiklo sa Taguig. Meron pang rider na pumailalim at nagulungan, pero himalang nakaligtas. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Rush hour ng eksena sa kahabaan ng Cayetano Boulevard sa Taguig pasado alas 6 kagabi nang biglang inararo ng isang multipurpose vehicle o MPV ang mga motorsiklo sa harapan nito. Ang isang rider nga pumailalim sa MPV at nakaladkad pa ng ilang metro. Tumigil lang ang sasakyan nang sumalpok ito sa bakal na railing sa gilid ng kalsada. Agad na nagtulong-tulong ang mga nakakita at ilang motorista na iangat ng MPV para tulungan ng naipit na biktima. Sa isa pang video, makikita ang halos magkakadikit at mga nakatumbang motorsiklong inararo ng MPV. Nakasalampak din sa kalsada ang iba pang sugatang rider na hirap makatayo. Base sa investigasyon, pauwi na raw sana ang MPV driver na sakay ang kanyang pamilya. Pero bigla na lang doon nagkaproblema ang minamanehong sasakyan. According to him, nung pagtapak po niya ng preno, bigla pong tumigas. So, nawalan po siya ng preno. Akala niya masisave niya siya doon sa kanan, yung pala, mas grabe pala. Dagdag pa ng Taguig Police, hindi naman doon nakainom o inaantok ang driver. Yun nga lang, aabot sa 14 na motorsiklo at isang kotseng kabuuang bilang ng mga inararo nito. 17 naman ang sugatan. Aminado ang traffic sector ng Taguig PNP, lumang tugtugin ng depensang nawalan ng preno tuwing nakakabangga. Kaya para makasiguro, isinasailalim pa rin daw sa hiwalay na mechanical inspection ang sangkot na sasakyan. At ang lumabas sa investigasyon, hindi talaga kumakagat ang preno. Tumanggi magsalita sa media ang sangkot na driver na napag-alamang isa pa lang pulis. Nakalabasan ng ospital ang mga sugatan, kabilang na ang nakaladkad na rider. Sa huli, nagkaareglo rin ang driver at lahat ng kanyang mga nabangga. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Harurot now, aray ko later. Ganyan po ang sinapit ng mga nagkakarerang rider sa Cebu. Sa pulsa video, ang kanilang mala Superman na stunt sabay sempla. Narito ang Frontline Report. Tila naging racetrack na ng mga motor ang Trans-Central Highway na ito sa Cebu. Ang mga rider kasi, kung hindi nakikipagkarera, kanya-kanyang pasikat ng stunt. May mga nakadapa pa na para bang si Superman. May mga nakadikwatrong upo, habang ang iba, bumibitaw pa sa manibela. Bawal po yan. Delikado rin dahil karamihan sa mga ganyang exhibition, ang ending, semplang. Kilala ang Trans-Central Highway sa matatarik at kurbadang daan.
Kaya sikat ito sa mga rider na naghahanap ng thrill. Pero tumataas na rin ang bilang ng mga aksidente sa lugar. Kaya ikinababahala na ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang ginagawang ito ng mga rider. Ayon kay Baricuatro, makikipagpulong siya sa PNP at stakeholders para maiwasan ang ganitong peligrosong exhibition sa mga public road. You know, you think it's fun, but you're risking your lives. The provincial government will look closely into this, especially if it happens in our jurisdiction. Huwag kayong magkamali, gawin nyo sa probinsya kasi talaga habulin ko kayo. And you know, you're just risking your life. It's not necessary. Ayon sa pamunuan ng Balamban District Hospital, di bababa sa 10 rider ang naaksidente sa kanilang lugar kada linggo. Almost every week, especially Saturday, Sunday, we really have that mga vehicular accident. Usually yung mga big bikes, motorcycles, that's the common causes doon sa CPH. Naglabas din ng sentimiento si Health Secretary Ted Herbosa na kasalukuyang nasa probinsya para ilunsad ang bagong programa sa PhilHealth. Ayon kay Herbosa, nangunguna ngayon ang mga kaso ng motorcycle accidents sa bansa. Maituturing daw itong isang public health concern dahil marami na ring buhay ang nawala. Kung akala nila nakakatuwa yan, pag nagburol na yung pamilya nila, hindi na nakakatuwa. Kasi mamamatay ka talaga sa ginagawa nila. High risk. Pahuli nyo ma'am sa PNP. Sa ngayon, naglagay na ng signage sa lugar bilang paalala sa mga motorista, habang inisyuhan na ng show cause order ng LTO ang mga sangkot na rider. 70 araw ding suspendido ang kanilang mga lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5 Regional. 4 daw na pulis ang bumugbog sa Barangay Kagawad na inakusahang sangkot sa iligal na droga sa Sevilla, Bohol. Rinig sa video ang pag-iyak at pagmamakaawa ng biktima. Pasintabi po, sensitibo ang inyong mapapanood sa Frontline report na ito. Kinaladkad ng naka-shorts. Muntik masikmuraan. Hanggang sa persahang hilain ng 2 lalaki, si Barangay Kagawad Eric Gumanoy sa isang bahay sa Sevilla, Bohol. Ang matindi pa, kahit nagmamakaawa at umiiyak, hindi tinantanan ng mga lalaki si Gumanoy. Hindi na nakita sa CCTV ang mga sumunod na eksena, pero rinig ang patuloy na pag-ungol at pag-iyak ng Kagawad. Tumagal ng halos 5 minuto ang video. Kuha ang CCTV maghahating gabi nitong February 10. Kasagsagan yan ng bypass operation ng 4 na nakasibilyang pulis at target nila mismo ang Barangay Kagawad na sangkot umano sa iligal na droga. Pero nauwi raw yan sa pambubugbog. Tad-tad ng pasa ang biktima sa braso nito. May mga sugat at galos din sa kanyang leeg at tiyan. Agad nagsumbong si Gumanoy sa Bohol Provincial Internal Affairs Service. Nagsampa siya ng reklamong administratibo sa 4 na pulis. Kabilang dyan ang hepe ng Sevilla Municipal Police Station, 2 police master sergeant at 1 patrolman. Sa isang pahayag, iginiit ng Bohol Police na hindi nito kinukonsinti ang ginawa ng mga pulis. Hihintayin daw muna nila ang supporting documents bago simulan ang formal proceedings. Nakausap naman ng News 5 si Police Major Ray Olar, ang tagapagsalita ng Bohol Police. Kwento niya, may 2 bersyon ng kwento silang pinag-aaralan. Ayon daw kasi sa mga sangkot na pulis, nakatakas sa bypass ang suspect matapos makuhanan ng iligal na droga. Pero itinanggi nilang may nangyaring pambubugbog. Nakatakas nga ma'am yan yung sabi nila. So, ito ma'am, antayin na natin no, yung final investigation natin, no, yung resulta ng kung talaga, kung ano talagang nangyayari. Mahirap kasi 2 bersyon ng tinitingnan ko eh. Ang bersyon na yan, taliwas naman sa kwento ng biktima. Base sa medical legal nito na inilabas noong February 13, bukod sa mga pasa at sugat, meron ding paso ang biktima sa kanan nitong binti. Gumawa na ng task force ang pulisya para imbestigahan ang kaso. Pangamba naman ng biktima, balikan siya ng 4 na pulis lalo't naka-duty pa rin sila hanggang ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa ibang balita naman, nakarating na raw kay Senator Ping Lacson na sasampahan siya ng ethics complaint ng isang kapwa senador.
Habang si Senador Rodante Marcoleta naman ay may nakahandang draft ng ethics complaint pero hindi pinangalanan kung para kanino ito. Narito ang Frontline Report. Sa isang social media post, ibinunyag ni Senador Ping Lacson na plano siyang sampahan ng ethics complaint ng isang kapwa-senador. Nag-ugat daw yan sa isang spliced o kinatay-katay na video mula sa pagdinig ng Commission on Appointments. Hindi binanggit ni Lacson kung sino ang magrereklamo, pero iginiit niyang hindi siya marunong magkatay ng video. Sa isang interview naman, kinumpirma ni Senador Rodante Marcoleta na meron na siyang draft ng isang ethics complaint, pero hindi niya binanggit kung laban kanino. Nag-ugat daw ito sa umano'y paglalabas ng maling naratibo tungkol sa sinabi niya sa Kalayaan Island Group. Isa sa tungkulin ng isang senador yung pagpapahayag ng tama para kasi tinitingala kayo ng mamamayan na pinagtiwalaan kayo ng mandato na magsilbi kayo ng tapat. Opo. Di ba? Kaya nga po, honorable ang tawag eh. Di ba? Gagawa ka ng ganong klaseng naratibo, ibang-iba doon sa tunay na nangyari. May siguradong sa ethics committee ang bagsak mo. Matatandaang umani ng batikos si Marcoleta sa naging pahayag niyang isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Kalaunan, nilinaw ng senador na kulang sa konteksto ang lumabas na pahayag. Nasabi niya lang daw na isuko ang Kalayaan dahil nagkakaproblema na roon. Hindi binanggit si Marcoleta kung sino mismo ang nasa likod ng spliced video. Pero anya, pinagdugtong-dugtong ito para gumawa ng maling naratibo na kalaunay ikinagalit ng mga taga-Pag-asa Island. Pinag-inisplice niya, pinagdugtong-dugtong niya, ang hindi magkakadugtong talaga. Anong ibig mo sabihin? Ba't mo ginagawa ito? Anong pakay mo? Anong motibo mo para gawin yon? Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan ihahain ng senador ang ethics complaint. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Hindi na nakalabas ng buhay ang isang criminology student sa nasusunog nilang talyer sa Haro, Iloilo. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Bril Montalvo. Patay ang isang 25 anyos na criminology student matapos matrap sa nasusunog nilang talyer sa Barangay Balabago sa Haro, Iloilo. Nagising umano ang biktima nang sumiklab ang apoy alas 3 ng madaling araw kanina. Isang oras pa ang lumipas bago tuluyang naapula ang sunog. Wala namang nadamay na ibang bahay. Tinatayang nasa higit kumulang 65,000 piso ang halaga ng ari-ariang natupok. Inaalam pa ang posibleng sanhi ng sunog. Sa drone video na ito nakuha mula sa Isabela City sa Basilan, makapal na itim na usok at nagangalit na apoy ang matatanaw sa Barangay Dike nitong linggo ng hapon. Kanya-kanyang salba ng kanilang mga gamit ang mga residente sa lugar. Agad ding rumisponde ang mga bumbero. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa umano sa light materials ang mga bahay. Iniakyat sa unang alarma ang sunog at tumagal na higit kalahating oras bago naapula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, aabot sa higit 100 bahay ang natupok. Unattended cooking, mga overloading ng mga electrical outlets natin. So, ito po yung mga issue na causes dito ma'am sa mga lalo na sa mga ganitong area mo. Masyado pang mainit ang panahon na yun. So, mabilis talaga ma-develop yung apoy ma'am. Higit 100 pamilya o higit 500 individual ang nawala ng tirahan. Swerteng walang nasaktan sa sunog. Nabigyan na ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan ang mga apektadong individual. Aabot naman sa higit kalahating milyon ang kabuoang damyo sa sunog. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Desidido nang magsampa ng kaso ang pamilya ng batang negosyanteng namatay sa insidente ng hit and run sa Cebu City. February 8 nang mabangga ang biktimang si Kingston Ralph Cheng nang humaharurot na sasakyang minamaneho ni Sean Andrew Parahilio. Tumakas pa si Parahilio pero na-corner matapos bumangga sa poste. Unang nakalaya si Parahilio matapos makapagpiyansa. Sa payag na inilabas ng ina ni Kingston, sinabi niyang tila may nawawalang parte niya sa pagkamatay ni Kingston. Hindi niya raw alam kung makakaya pa niya ang kanyang pinagdadaanan at hindi raw ito dapat pagdaanan ng sinumang magulang. Noong una raw ay hindi nila iniisip ang pagsasampa ng kaso. Pero ayaw daw nilang palabasin na tila hindi nangyari ang aksidente kay Kingston. Umaasa raw silang magsisilbing paalala ang pagkamatay ni Kingston na mapanganib ang pagmamaneho ng lasing.
Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala naman tayong binabantayan pang bagyo o low pressure area sa loob at maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung ating amihan ay medyo humina nga nitong mga nakarang araw. Pero ngayon po ay pabalik na po yan. Unti-unti na po yung lumalakas at sa ngayon ay nakaka-apekto na muli dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. So asahan po natin ang muling pagbaba ng ating minimum temperature o ang paglamig ng panahon, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. At magpapatuloy pa po yan or mas lalawak pa po yung epekto ng amihan sa mga susunod na araw. Samantalang, dito naman sa natitirang bahagi ng bansa, easterlies po ang nakaka-apekto. Kaya kapansin-pansin din po ang pagtaas ng ating temperatura. Ay umuulan at minsan nga nakikita pa natin yung araw. Sa mga ganitong pagkakataon, meron tayong dalawang dahilan na nakikita dyan. Unang-una yung klase po ng pagulan natin. Ito po yung mga isolated o localized na pagulan. Ibig sabihin po niya, pag sinabing isolated o localized na pagulan, ibig sabihin local po yan o isolated sa isang area. Kaya nakikita natin yung boundary o pagitan ng ulan at ng ating araw. At isa pang dahilan dyan ay sa uri ng ulap na pinanggagalingan ng ating mga pagulan. Minsan yung ating mga pagulan ay maninipis lamang o yung tinatawag nating stratified na mga kaulapan. Kung saan dahil sa nipis niyan, tumatagos din po yung init ng araw. Kadalasan yan po ay nangyayari kapag nagsasalubong po yung ating hangin. Kumpara sa ating mga thunderstorms, yun po yung ating mga kapal na ulap, yung ating tinatawag na cumulonimbus clouds na hindi halos nakakatagos ang araw. Ganun pa rin po ang ating aasahang panahon dito po sa Metro Manila. Magiging maganda ang sikat ng araw sa tanghali hanggang hapon. At pagsapit nga ng hapon, minsan nagiging maulap po ang ating panahon. At posible yung ating mga isolated o yung mga dagliang may hinang pag-ulan. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa'yo. Pagkatapos ng higit 100 taon ng operasyon, magla-last trip na ang pinakamatandang bus company na Philtranco. Dumadaing naman ang kanilang mga empleyado na sana'y ibigay ang kanilang benepisyo kahit pa sinasabi ng kumpanya na lugi ito. Narito ang Frontline Report. Haligi na ng Philippine Transportation kung ituring ang bus company na Philtranco. Ito ang pinakamatandang kumpanya ng bus sa bansa na naitatag noon pang 1914. Anumang layo, nagagawa raw nilang maghatid ng mga pasahero sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas o Mindanao. Pero sa hinaba-haba ng kanilang biyahe na tumagal ng 112 years, ang Philtranco tuluyan ng gagarahe. Sa inilabas na memorandum ng President at CEO na si Michael Saban, March 2026 na ang huling araw ng operasyon ng kumpanya. Hindi na raw nila kayang panatilihin ang operasyon dahil sa serious business losses. Hindi na nagpaliwanag pa ang kumpanya. Nagpasalamat rin sila sa daan-taong pagtulong ng mga tsuper, konduktor at iba pang trabahador ng Philtranco. Dahil sa nakatakdang pagsasara ng kumpanya, apektado ang kabuhayan ng daan-daang empleyado. Ito namin binubuhay yung pamilya namin. Isipin, hindi naman dapat sila magsara kung inayos lang nila ng maayos ang kumpanya. Kaya ang panawagan ng unyon ng mga empleyado ng Philtranco, huwag kalimutan ang mga obligasyon sa kanila, lalong-lalo na sa usapin ng benepisyo. Papayag sana kaming hulog-hulugan kung sakaling ito ay matino ang management. Ito po ay may 10 na mga retired na hindi po nababayaran at patay na. 72 po ang retirees dito na involved nito na hindi pa nababayaran hanggang ngayon. Sa ngayon, wala ng terminal ang Philtranco sa buong Metro Manila. Lahat ng kanilang mga bus, tanging sa turbina na lang sa Laguna makikita. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5.
Sa ibang balita, dead on the spot ang isang lalaki matapos walang habas na pagbabarili ng isang rider sa Oriental Mindoro. Narito ang Frontline Report. Duguang nakahandusay sa kalsada ang lalaking yan nang maabutan ng ambulansya sa Pinamalayan, Oriental Mindoro kagabi. Kinilala ang biktimang si Tony Mendeja, 64 anyos, direktor ng Electric Cooperative sa probinsya. Sa investigasyon, minamaneho ni Mendeja ang isang SUV nang huminto sa gilid ng kalsada para i-check ang ilaw ng sasakyan. Bigla raw dumating ang isang rider at walang habas na binaril ang biktima. Nagtamo po yung pong biktima ng isang tama po ng bala sa kanya pong kaliwang bahagi po ng kanyang katawan. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Governor Bons Dolor sa pagkasawi ni Mendeja na isa umanong matuwid na lingkod bayan. Sa ngayon, patuloy ang backtracking ng mga CCTV sa lugar para matugis ang salarin. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group para mapabilis ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Matapos magpahayag ng pagkala sa suporta sa kasalukuyang administrasyon, haharap na sa General Court Martial ang isang colonel ng Philippine Army. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Formal nang isasalang sa paglilitis ng General Court Martial si Colonel Odi Mungao, isang senior officer ng Philippine Army. Ito ay matapos niyang mag-post sa social media ng kanyang pagkala sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Lafarete, sapat na anya itong basihan ng paglabag ni Mungao sa Article of War 63 dahil sa kawalang galang umano sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Sabi ni Lafarete, natapos na rin ang inisyal na investigasyon. Tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM and is already here for GCM, for a General Court Martial. We are already preparing for it. May nagbi-meeting pa yung composition. Meron akong pinirman sa composition and it will be malapit na. Batay sa Article number 63 ng Articles of War, may tuturing na paglabag ang anumang uri ng hindi paggalang at pambabastos sa pangunahing mga lider ng bansa, gayon din sa kalihim ng national defense. Sino mang sundalo ang mapatutunayang guilty ay masisibak sa serbisyo. Those are speculations na pinapatahimik natin. We have our standards as military, part of the military organization. He is still part of the organization and ginawa niyang pagbigay na nawalan siya ng confidence. No? So he has to face this an investigation for this. The due process. Nakatakdang magretiro si Mungao ngayong taon pero posibleng ipahold ang kanyang retirement benefits para sa kanyang paglilitis. Layo ng Philippine Army na mapanatili ang disiplina at profesionalismo sa kanilang hanay. Doon na lang sa court martial niya siguro sabihin yun. Wala pang petsa kung kailan magsisimula ang paglilitis ng General Court Martial kay Mungao. Matatanda ang noong nakaraang buwan ay sinibak si Mungao bilang commander ng Philippine Army Training Support Group. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. May bagong paandar sa Miss Universe Philippines 2026 pageant. Dahil ang audience, abay pwede na pong bumoto. Sakto naman dahil mukhang magiging mahigpit ang labanan dahil sa mala-Avengers na lineup ng mga kandidata. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Labanan ng face guard. Puksaan ng ganda. Ito na raw ang isa sa pinaka-malakas na batch ng Miss Universe Philippines. Nagsama-sama lang naman ang mga beauty queen mula sa iba't ibang pageant para magtapatan at sungkitin ang titulo ng Miss Universe. Ilan sa mga notable na sumali this year, sina Binibining Pilipinas International 2022 Nicole Borromeo, Miss Philippines Earth 2020 Roxy Smith, former Miss Earth at Binibining Pilipinas and Miss Universe Germany, Imelda Schweighardt, Asia's Next Top Model Cycle 6 runner-up Adela May Marshall, at Miss Earth Water 2024 and Miss Earth USA Bea Windorski. Hindi lang sila puro ganda dahil palaban din ang kanilang mga advokasya.
to advocate for OFW rights and advocate for Filipino immigrants all across the world. My advocacy is education for children, pero yung point is the nourishment. So kasi a child or a human with an empty stomach can't focus and can't learn. O diba? Si MQAA star Mr. Global winner slash presidente ng Mr. Pilipinas Worldwide na si Dom Corilla. Maraming kaibigan sa mga contender ngayon, kaya hirap raw siyang makapili kung sino ang manok niya. They came from different pageants. It's like Avengers, no? They all went here and it's like an assemble. Ang pasabog pa this year, may bagong format ng Miss Universe Philippines sa tie-up with MVP company na Maya. Makakaboto na rin ala judge ang audience. Gaya ng sa preliminary swimsuit at evening gown competitions, pati sa closed-door interview segment. Makakatulong ang mga botong yan para makapasok ang mga kandidata sa semis. Exciting! Magsisimula na this March ang pre-pageant activities leading to the coronation sa Mayo. Ang mananalo, ang siya namang magre-represent sa Pilipinas sa Miss Universe 2026 sa Puerto Rico in November. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod sa pulsa video, cellphone ng isang lola, bigla na lang hinablot ng dumaang lalaki. Higit 20 Pinoy seafarers na sakay ng mga iligal na barko ng Russia pinaghahanap. Paano nga ba sila napasama dyan? Malamig na panahon, lalo pang iiral dahil sa paglakas ng amihan. Pero bakit nga ba kahit maulan, mainit pa rin? At ang Pao post ni Michelle D. umani ng sari-saring reaksyon online. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Listado ang kilo-kilong shabu na itinago sa libro. Nasa batyan sa isang dayuhang nagtangkang magpuslit sa NAIA Terminal 3 noong linggo. Hindi nakalusot ang kontrabando nang sumailalim na sa x-ray screening at physical inspection. Pati ang mga K9 unit naamoy din ang droga. Itinago ito sa mga librong gawa sa kahoy. Abot sa higit 40 million pesos ang halaga ng shabu. I-turn over na ito sa PIDEA. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magkakaalaman na sa Disyembre. Iaanunsyo ng oposisyon sa buwan na yan ang kanilang pambato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Yan din ang buwan kung kailan inaasahang malalaman kung tatakbo nga ba si Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Malayo pa pero mainit na ang 2028 presidential elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. A real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity na totoong unity? Sinabi yan ni Senator Risa Ontivero sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Is the opposition po open to support from within the administration if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically take note kami ng mga ganyang
challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So kailangan up to the standards kami. Nanindigan si Ontiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Good governance, transparency and accountability, kaya yung anti-corruption ang lakas sa amin. Tapos economic reforms din. Sa ngayon, hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by say end of this year. And gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon, pero may kondisyon. Isa pang bukas tumakbong pangulo ay si Senador Bam Aquino. Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 22. Kamakailan nag-reunion ang opposition leaders. Kasama dyan ang mga naging pambato nila noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga Mayor Leni Robredo, pati na si Senador Kiko Pangilinan. Nauna nang sinabi ni Robredo na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Bagamat merong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Quezon City Memorial Circle sa February 21. Samantala si Vice President Sara Duterte naman, dati na ring nagsabi na sa Disyembre niya rin kukumpirmahin ang pagtakbo niya sa presidential elections. I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Tumanggap ng parangal ang mga natatanging atletang Pinoy sa Philippine Sports Writers Association Awards. Sa unang pagkakataon mula noong 2004, 2 atleta ang nagwagi ng Athlete of the Year Award. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Mula sa mga jersey at court sa gym, dashing and shining naman ang mga natatanging atleta sa Philippine Sports Writers Association Awards Night sa Maynila kagabi. Biggest star of the night ang 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na itinanghal bilang Athlete of the Year. Malaking karangalan daw ito para kay Yulo na tinanggap ang award sa kanyang 26th birthday. Naging matagumpay ang 2025 season niya nang magwagi ng double gold medal sa Asian Artistic Gymnastics Championship at FIG World Championship. Nakaka-inspira po na mas galingan, mas magsikap. Madami po. Di pa po natatapos yung journey ko. Siyempre, LA Olympics and after that, hindi pa natin alam kung magtutuloy pa po ako. Pero I can see na kaya kong patagusin yung 2032. Shared winner ng Athlete of the Year Award si Pinay tennis ace Alex Ayala na kasalukuyang lumalaban sa Dubai Tennis Championships. Tinanghal namang Mr. Basketball si PBA 9-time MVP at Gilas veteran Junmar Fajardo. Hindi ako magsasawa ng ganito kasi nga sobrang prestigyoso yung awarding na to. So, nakakatawa na mapabilang dito. Miss Volleyball naman ng taon si former NU Lady Bulldogs standout at Alas Pilipinas star Bella Belen. President's Awardee naman si Rain or Shine head coach Yeng Giao. Matatanda ang si Giao ang nasa likod ng matagumpay na landmark decision ng Supreme Court kung saan inutusan nito ang PAGCOR at PCSO na i-remit ang 5% share ng Philippine Sports Commission para magamit ng mga national athletes. I'm very happy for our athletes and for our youth kasi meron tayong additional funding for our sports requirements, our needs, new centers, new equipment. It's been a 10-year battle. Medyo minsan nawawalan ka na ng pag-asa dahil masyado matagal and at the same time
it's really difficult to fight. Sa kabuuan, nasa 148 na mga atleta, coaches, sports officials at mga executives ang binigyang parangal sa edisyon na ito ng PSA Awards at asahan na mas marami pang mga pangalan ang magniningning lalo't marami ring torneo ang paparating ngayong 2026. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, umani ng sari-saring reaksyon online ang ampaw post ng beauty queen na si Michelle D. Sa post, kita pong may hawak na ampaw o red envelope si Michelle para sa isang promo ngayong Chinese New Year. Isa nga po sa mga unang nag-comment ay ang kaibigan niyang si Rian Ramos. Sabi nga po ni Rian, and I quote, "May your ampaws be filled." Sagot naman ni Michelle with question mark. Sakay naman sa exchange na yan, hindi lang po netizens kundi pati na ang ilang entertainment personality. Nitong January lang nang ireklamo sina Michelle, Rian at kaibigan nilang si Samantha Panilio ng torture at illegal detention ng dating driver ni Rian. Binugbog umano siya ng 3 nang dahil sa nawawalang ampaw na may laman ng mga pribadong larawan. Patuloy pa ang investigasyon kaugnay ng issue. Ito pa nga, kinilig at na-excite ng husto ang 18s sa bagong set ng concept photos ng P-Pop Kings SB19. Si Josh, looking like a tools guy pero pink ang buhok. Si Stel naman, tad-tad po ng sticky notes. Bad boy looking bit-bit ang iba't ibang gear naman ang peg ni Ken. Habang si Justin naman, looking innocent habang napapalibutan ng mga colorful na bola. Abangers naman ang 18 sa concept photo ni SB19 Pinuno Pablo. Ang mga litratong yan bahagi po ng promotion para sa kanilang bagong kanta na ilalabas ngayong Biyernes. And speaking of photos, na happy kilig ang maraming 18 sa kuha ni Philip katabi ang aktres na si Marian Rivera sa isang fashion event. Susunod, mga Pilipinong kapitan na sakay ng Shadow Fleet o iligal na barko ng Russia, tukoy na ng pamahalaan. At House Majority Leader Sandro Marcos nagsusulong ng panukalang libreng kuryente para sa ilang pamilyang Pilipino. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nahablutan ng cellphone ng isang ginang sa Baseco, Maynila. Ang masaklap pa, hindi kanya ang ninakaw na gadget kaya nagkautang pa siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kuha ng CCTV na ito sa Block 15 ng Baseco, Maynila noong nakaraang linggo, abalang nagsa-cellphone sa eskinita ang ginang na yan. Maya-maya, dumaan ang isang lalaki at biglang hindi na nagawang habulin ng biktima ang snatcher. Kinatok niya ang isang bahay at isinumbong ang nangyari pero nakalayo na ang kawatan. May tindahan daw ang biktima at kakabukas lang nang mangyari ang krimen. Hindi po siya muna pumasok. Umupo muna sa sa bangko. Juan. Tapos bakit nagdala pa siya ng cellphone po, sir? Magnanakaw sir. Dito po siya galing, sir. Ayan po. Ang 68 taong gulang na biktima nagulantang nang biglang may humablot sa kanyang cellphone. Kasi may cover yung ulo niya. Damit. Nakaubad. Tapos naka-short siya ng parang itim. Ang problema, hindi sa kanya ang cellphone. Hiniram lang daw niya ito, kaya't ang ending, nagkautang pa siya sa may-ari ng cellphone. Kaya pabayaran nga sa akin, sir Wala man ako bayad. Hindi raw ito ang unang beses na may nangyaring pagnanakaw, kaya panawagan ng mga residente roon, mas paigtingin pa ang pagbabantay sa lugar. Wala pang pahayag ang barangay kaugnay ng insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Isinusulong sa Kamara ang panukalang libreng kuryente para sa mga pamilyang mababa ang konsumo. Ayon sa Free Electricity for Low Consumption Households Bill ni House Majority Leader Sandro Marcos, sagot na ng gobyerno ang bayad sa kuryente. Pasok dyan ang mga consumer na may buwan ang konsumong hindi lalagpas sa 135 kilowatt hours sa nakalipas na 3 buwan. Ayon sa kongresista, layo ng panukala na gawing makatarungan ang pagbibigay ng tulong at bawasan ang pasanin ng mga consumer. Tukoy na raw ng Department of Migrant Workers ang 24 na Pilipinong kapitan na sakay ng isang shadow fleet o iligal na mga barko ng Russia. Ang problema, hindi na sila matuntun ng ahensya. Narito ang Frontline Report. Hawak na ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga pangalan ng Pinoy seafarers na kasama umano sa shadow fleet o iligal na barko sa Russia. Tinatayang 24 na Pilipinong kapitan ang nakasamparian. What we're doing is looking at the names that we have. 24 ang bilang ng alleged seafarers on board the so-called shadow fleet. But we're still confirming this. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, pinaiimbestigahan na nila ang agencies na humawak sa naturang seafarers. It's possible na sa record namin, di-deploy sila sa, let's say, Greece o saan pa man, pero they ended up in the shadow fleet with the Greek on board the Greek ship, pero they ended up in the shadow fleet. So that would be a serious offense, of course. Wala pa muna tayong findings na gano'n. Ito ay speculation lamang on our part. Ayon sa European Council, ang Russian Shadow Fleet ay isang uri ng kolorum na malalaki at lumang tanker. Lulan nito ang mga produktong krudo ng Russia. Ibinabiyahe ito para patuloy na kumita ang Russia para sa tinatawag nitong war economy. Ayon pa kay Kakdak, delikado yan, lalo't hindi kasama sa International Maritime Organization system ang mga shadow fleet. Wala rin itong insurance, kabilang na ang war risk. Kung matatandaan, patuloy ang digmaan ng Russia at Ukraine dahil sa agawan ng teritoryo. Hindi alam kung nasaan sila, yung safety nila, hindi tayo sigurado. So yan ang mga perils ng pagiging kabilang ng shadow fleet. Kaya tayo ay seryosong matter ito at we will get to the bottom of this within the next 24-48 hours para malaman kagad natin, malocate natin kung saan yung mga kababayan natin on board this so-called shadow fleet. Sa panayam ko kay Foreign Affairs spokesperson ASEC Angelica Escalona sa programang One Balita Pilipinas, sinabi niyang nakikipagtulungan na sila sa DMW kaugnay ng mga Pinoy sa shadow fleet. Bukod dyan, ginagawan din daw ng paraan ng DFA para mapauwi ang Pilipinong itinuturing na prisoner of war sa Ukraine na si Raymond Gumangan. Siya yung Pilipinong biglang napasabak sa frontline ng giyera sa Russia kahit ibang trabaho talaga ang inaplayan. Pero aminado ang DFA, mahihirapan silang ma-repatriate si Gumangan. This is a complicated process. The Filipino fighters are in war zones at hindi po partido ang Pilipinas sa conflict na ito. So any release or repatriation of a prisoner of war is subject to agreement between parties to the conflict. Magiging yung access to prisoners of war, this is governed by international law. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa Ukraine at Russia at sa International Committee of the Red Cross. Sa ngayon, 5 Pilipino pa raw ang humingi ng tulong matapos i-deploy sa foreign armed conflict. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mula po pelikula, magkakaroon na ng stage adaptation ang comedy drama na Die Beautiful. At ang OG cast na si Christian Bables, willing na maging Barbs ulit. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Opisyal nang inanunsyo ang musical adaptation ng hit movie na Die Beautiful. Hango ito sa award-winning 2016 film na pinagbidahan na Paolo Ballesteros at Christian Bables. Kinilala ang pelikula noon sa loob at labas ng bansa, pati na sina Paolo at Christian may acting awards dahil dito.
Kaya happy si Christian na may musical adaptation ang pelikula. Of course, sobra ako excited kasi makikita na naman natin ulit si Trisha and si Barbs. After 10 years, makikita natin right before our eyes. G nga ba si Christian na balikan ng role niya bilang si Barbs para sa musical adaptation? If you're going to ask me kung ako gusto ko, definitely. Definitely, I'd love to wear that iconic wig again. Magsisimula ang cast auditions para sa Die Beautiful musical this March. Sa ngayon, abala si Christian sa iba't ibang projects kabilang ng Signal microdrama niyang Three Queens and a Baby na napapanood sa Signal Play. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, kawatan sumalisi sa ban ng mga nagka-camping. Team USA Stars naghari sa 2026 NBA All-Star Games. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kay-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Masimpleng ninakawan ng isang vlogger sa Quezon City matapos siyang matulog sa labas ng kanyang nakaparadang e-trike. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Kuha ang CCTV footage na ito sa isang bahagi ng Project 8 sa Quezon City kaninang madaling araw. Mapapansin ang pagdaan ng isang lalaki. Kunwaring nag-stretching pa sa poste ang lalaking yan na isa palang kawatan. Sinilip pa nito ang lalaking natutulog sa tent. Sandaling umikot, saka binuksan ang e-trike at kinuha ang isang bag na naglalaman ng mga drone. Bumalik pa ang suspect sa e-trike para magtingin ng ibang gamit. Saka tuluyang umalis. Ilang saglit lang ang pagitan niyan nang magising na ang lalaking biktima. At dito na niya napansin na wala na ang kanyang gamit. Ninakawan tayo. Ninakaw yung drone ko. Halos pagising ko kanina, yun agad ang nakita ko. Bukas yung pinto nung mismong tuktok ko. Nakita ko walang attach case. Nanginginig ako. Nanginginig ako kanina. Galing umano sa biyahe ang biktimang vlogger at napagpasyahan munang magpahinga. Inakala raw niya na safe ang lugar dahil may mga CCTV at may gwardiya ring naka-duty sa establishmento. Gagawin ka pa rin pala naman sa kahit anong talagang ano. Ay nako, sana umabot dun sa kung sino mang gumawa na yon na kumuha ng drone ko. Sana ibalik. May ibalik. Grabe. Naipablatter na ng biktima ang insidente sa QCPD Station 2 habang patuloy pang inaalam ang kabuuang halaga ng mga natangay na gamit at ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa loob ng septic tank, natagpo ang patay ang isang ginang na halos isang linggo na ang hinahanap ng kanyang pamilya sa Angeles, Pampanga. Person of interest ang kanilang family driver. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, saan nakita ang bangkay? Cheryl, sa sarili nilang bakuran matapos ang halos isang linggong paghahanap sa isang babaeng nawawala dito sa Angeles, Pampanga, natagpuan na nga ito. Person of interest ngayon ang kanilang family driver na sinasabing huling kasama ng biktima. February 12 nang i-report ng kanyang mga anak sa mga pulis na nawawala ang kanilang ina na si Maria Teresa Mamak sa Angeles, Pampanga. Sa pagre-review sa mga kuha ng CCTV, nakita pa na pumasok sa driveway ng compound ng pamilya Mamak ang puting MPV ni Teresa noong gabi din ng February 12. Kasama umano ni Teresa noon ang family driver nilang si Emmanuel Tolentino. Ilang minuto lang matapos niyan, isang kuha naman sa loob mismo ng bahay. Maririnig na ang sigaw ng pinaniniwalaang si Teresa. Lumipas ang higit isang oras nang muling nakita ang puting MPV na palabas na ng gate ng compound. Mula noon, hindi na nakita sina Teresa at Tolentino. Agad nagsagawa ng investigasyon ng barangay kasama ang mga pulis. Ginalugad nila ang bahay at compound ng pamilya Mamak.
Dito na nakita ang mga nagkalat na bakas ng dugo sa pader ng bahay, sa washing machine at kartilya. Tanda na maaaring posibleng may naganap na krimen. Naganap ang barangay at PNP Soko sa paligid ng bahay, pero bigo silang makita si Teresa at ang driver. Nito Sabado, February 14, natagpuan sa isang public plaza sa bayan ng Magalang ang sasakyan ni Teresa. Nakita pa ang ilang gamit ito sa loob ng sasakyan, pero di pa rin nakita ang ginang. Ayon sa mga testigo, isang lalaking umano ang nag-iwan ng sasakyan. Agad itong isinailalim sa forensic examination ng Soko. Nung pinasoko namin, walang nakitang blood sa mga upuan. So ibig sabihin, walang dalang body or cadaver. Kaya muling itinuon ng paghahanap sa loob ng bakuran ng pamilya Mamak. Idinikla na ring person of interest si Tolentino o mas kilala sa lugar na Doc Manuel na 2 dekada ng driver ng pamilya. Sa pagbalik ng mga otoridad kagabi sa compound ng mga Mamak, naghukay sila sa paligid at humingi ng tulong sa mga pulis. Maya-maya, may napansin sila malapit sa abandonadong piggery sa compound. Agad-agad akong pumunta doon sa bahay nila na tinanong yung panganay na anak kung ano matutulong ng barangay. So para sa akin, kako, baka nandyan lang yung inahanap natin. Nakita namin yung may mga naka-gamble na mga lupa kasi yung taong gumawa doon talagang nililito ang mga investigador. Dito na nadiskubreng inihulog sa septic tank ng piggery na may 6 na talampakang lalim ang katawan ni Teresa. Tinabunan rin ito ng mga kaning baboy at mga damo at tila sadyang inayos para hindi makita. Malapit din ang hukay sa sleeping quarters ni Tolentino. Lumalabas sa investigasyon, palo ng matigas na bagay sa ulo ang kinamatay ni Teresa. Kasi doon sa pagkakakita namin kagabi, malinis naman yung body, walang tama na saksak o ano. So tinitingnan namin yung result ng autopsy, mukhang may tama sa ulo, may pasag yung bungo. Kwento raw ng anak ng biktima, bago ang krimen, napansin nilang nagbago ang ugali ng driver. Tila nais nitong magdesisyon sa mga bagay-bagay para sa pamilya Mamak at tila umaas ng padre de pamilya. Kaya minabuti na raw ng pamilya na patagilin na ito sa pagmamaneho. Pumanaw na rin kasi ang mismong amo ni Tolentino na barangay captain at asawa ni Teresa na si Rodelio Mamak. Pero sa kabila nito, nag-volunteer daw si Tolentino na manatili sa serbisyo kahit wala ng sweldo. Alam mo, Cheryl, itong AUV na sa akin likuran, nung unang itest ito ng Soko ay wala nga silang nakitang dugo. At nung i-second test nga nila at silipin uli, nakakita nga sila ng dugo sa may gas pedal at brake pedal. Kaya patuloy pa rin yung paghahanap sa person of interest. Ito nga yung driver na tinatawag nga nilang si Doc. At sa ngayon ay nagbigay naman ng pagkakataon ng reward na 200,000 isang congressman dito para naman sa makapagbibigay ng impormasyon sa kayahuhuli ng suspect. Cheryl. Gary, may iba pa bang nakikitang posibleng motibo dito sa krimen? Oo, Cheryl, ito kasing driver ay 20 years na nga sa kanila, no? At nagbago rin yung ugali nito mula nung namatay yung pinakaamo niya, yung dating barangay chairman. Nagtampo raw ito, sabi nung barangay chairman na kausap natin kanina. Maaaring dahil nga hindi na siya pinasusweldo at hindi na siya binibigyan ng pagkakataon mag-drive, ay medyo gumanti ito. Ito yung nakikita nila. Pero patuloy pa rin yung investigasyon ng mga pulis sa totoong reason. Kasi nung makita nga nila itong sasakyan sa akin likuran, yung mga gamit ay intact, hindi naman nawawala. Sherry. Pero nakikita rin daw ba yung posibilidad na biktima rin yung nawawalang family driver? Oo, Cheryl, ganito, no? Nung makita yung bangkay ni Mamak doon nga sa kanilang compound, hinanap din ng mga barangay at ng Soko at ng mga pulis nga dito sa Pampanga yung possible na pinaglimingan din nitong driver, no? Maaring 2 body ang iniisip nga nila nung una. Pero dahil nasuyod na nila at nahukay na yung lahat ng pwedeng pagtaguan, nananatili pa rin sa ngayon na person of interest yung driver dahil sa bigla nga itong nawala kasama yung AUV na siya lang naman ang nagmamaneho. Cheryl. Wala bang kamag-anak, pamilya, itong tinatawag na si Doc na kanilang family driver for the past 2 decades? Oo. Cheryl, itong driver ay galing daw to ng Pangasinan. Kinuha ito ng barangay chairman, yung dati niyang amo. At from the past 20 years, wala namang kamag-anak. Itinuring nga nitong driver na pamilya niya na itong mga biktima. No? At dahil nga sa pagturing niya at pagmamahal niya dito, nung nagkasakit nga si chairman, siya pa yung nagsanla ng kanyang lupa doon sa Pangasinan para namang ipagamot dito sa chairman na nasawino nung nakaraang taon. Pero dahil nga nawalan na ito ng trabaho at tila pakiramdam daw niya ay hindi na siya importante sa pamilya. At
nagiging ano na raw problema na rin ng pamilya itong driver dahil siya na yung nasusunod doon sa pamilya. Akala niya kasi siya na yung padre de pamilya. Ito yung mga kwento ng kaanak at ito rin yung kwento ng barangay chairman ngayon na akala kasi ng driver siya na yung padre de pamilya at siya dapat na masunod. Pero dahil sa ganung sitwasyon ay pinaalis siya ng pamilya kaya medyo nagtatampo. Pero kahit pinaalis binigyan siya ng pagkakataon tumira doon sa piggery na pinili niya rin na doon na mag-stay doon sa abandoned na piggery. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Wagi ang Team USA Stars sa 2026 NBA All-Star Game na ginanap sa Los Angeles. Tinalo nila ang Team USA Stripes sa finals 47-21. Pinangunahan ni Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards ang winning team. Siya rin ang hinirang na MVP ng tournament. Sa ilalim ng bagong format ngayong taon, 3 teams ang nagharap sa All-Star Game. 2 teams na puro American NBA stars at 1 team na puro mga dayuhan. 12 minutes lang nagtagal ang kada laro. Double-header na naman ang napapanood ng fans sa pagpapatuloy ng PVL All-Filipino Conference. Nagharap na ang Chocomucho Flying Titans at Capital One Solar Spikers. Umabot sa 5 sets ang laban kung saan nagwagi ang Capital One Solar Spikers. Ito na ang ikalawang panalo nila ngayong conference. Sunod namang naglalaban ang Creamline Cool Smashers at Zeus Coffee Thunderbells. Susubukan nilang mapanatili ang momentum matapos manalo sa huli nilang mga laro. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, 19 anyos na lalaki patay matapos barilin ng lasing na kapitbahay. At ngayong Chinese New Year, ano nga ba ang rason at kasaysayan sa likod ng makulay na tradisyon na Dragon Dance? Abangan yan mamaya sa K-Alaman. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Dead on the spot ang 19 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng isang lalaking maoy. Nangyari ang krimen mag-aalauna ng madaling araw sa isang tindahan sa Arevalo, Iloilo. Kinilala ang biktima na si alias Mark, habang kinilala naman ang 42 anyos na suspect na si alias Samson. Base sa investigasyon, napag-utusan lang na bumili sa tindahan ang biktima nang bigla na lang itong barilin ng lasing na suspect. Dinala pa si Mark sa ospital pero binawian din ng buhay. Na-recover naman kay Samson ng isang empty shell ng 45 kalibreng baril at live ammunition. Nahuli naman agad ang suspect at mahaharap sa kasong murder. Pinagbanta naman ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang delegasyon ng ilang kaanak na mga biktima ng war on drugs. Yan ay bago bumiyahe ang mga kaanak papunta ng The Hague, Netherlands para sa confirmation of charges hearing ni Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. 6 na araw bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Naghahanda na ang delegation ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Sa press conference ng Duterte Panagutin Network, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong personal na makanood sa pagdinig lalo't matagal na nila itong hinihintay. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bansa, may natatanggap na raw silang mga pagbabanta mula sa Duterte supporters doon. Hindi na rin namin alam yung emosyon ng mga tao, pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street, Duterte Park,
na parang hindi daw yon, hindi welcome ang mga quote-unquote, akala nila sinasabi nilang anti-Duterte. Naghahanda na rin daw sila sa mga pambabash online. Inaasahan daw nilang may mga bayarang troll na aatake sa susunod na linggo kasabay ng confirmation of charges hearing ni Duterte na magsisimula sa February 23. Posible raw na magharap ang prosecutor ng 2 testigo na may kinalaman sa pagpapatupad ng war on drugs. Matatandaan na ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato at dating Police Colonel Chief Royina Garma ang napaulat na pwedeng tumestigo sa kaso ni Duterte. Pero sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang prosecution kung sila ang ihaharap na testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng confirmation of charges hearing. Sa ngayon, nasa pre-trial stage pa lang ang kaso ni Duterte at posibleng madagdagan pa ang mga tao na kakasuhan at aarestuhin. Nitong weekend, pinalanganan ang 8 kasabwat umano ni Duterte sa war on drugs. Kabilang nga riyan sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Ang sunod na tanong ngayon, kailan maglalabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanila? Una nang iginiit ni Sen. Pro Tempore Ping Lacson na dapat dumaan muna sa local court ang anumang arrest warrant ng isang foreign entity. Muli niya itong pinanindigan sa programang Story Ko ng One News. Dapat mag-issue ng corresponding order yung local judge para ma-implement. Before the implementation of the execution of the warrant of arrest, kailangan merong corresponding order from the local court. Ganon din ang mga summonses, ano? Pero iba naman ang posisyon ni ICC Accredited Counsel Attorney Gilbert Andres. ICC is not a state, it's an international organization. So hindi po papasok doon sa rules on extradition. Before an international tribunal, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Now, naging state practice po, sa naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Pilipinas, si Mr. Duterte sa ICC. So baka yung pong pwedeng gawin. Una na rin sinabi ng Malacanang na kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Hindi po kinakailangang magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, uy teka, bakit nga ba may higanting dragon na sumasayaw sa kalsada tuwing Chinese New Year? Costume lang ba yan o may mas malalim na kwento? Ito, pag-usapan po natin. Ang Dragon Dance nagsimula pa noong panahon ng sinaunang China, mahigit 2,000 years ago. Panahon pa po ng mga emperador. Sa kultura po nila, ang dragon hindi po kontrabida, kundi simbolo ng swerte, lakas at kapangyarihan. Ito pa nga, ang emperor noon, tinatawag pa ngang anak ng dragon. Tuwing Chinese New Year naman, nagkakaroon po ng Dragon Dance para itaboy ang malas, palayasin ang masasamang espiritu at imbitahin ang good luck para po sa buong taon. Kaya kung mapapansin mo, maingay, may tambol, may paputok, may cymbals. Kasi sa paniniwala po nila, takot sa ingay ang malas. Ito pang trivia mga kapatid. Alam nyo ba na mas mahaba ang dragon, mas marami rin ang swerte. May mga dragon na umaabot ng 100 meters ang haba. Isipin mo yon, parang tren na sumasayaw. At hindi lang po basta sayaw, team effort po yan. Minsan, 9 hanggang 13 tao ang nasa loob ng isang dragon. Basta dapat odd numbers po para kasi mas maswerte. Meron din pong iba't ibang kulay ang dragon. Gold at red para sa yaman at kasaganahan. Green para sa magandang ani at silver para sa proteksyon. Kaya mga kapatid, kapag nakakita po kayo ng dragon na sumasayaw ngayong araw, isipin nyo pong hindi lang yan performance. Isa po yung panawagan ng swerte, lakas at bagong simula. Kong Hei Patchoy po mga kapatid, ready ka na bang habulin ang swerte? Na gaya ng K Alaman ay K Yamanan. K, okay. Susunod, kakayanin mo ba ang 5 buwang walang cellphone gaya ng mga anak ng Lord of Sense na si Joel Cruz? At Chinese New Year sa Binondo, tuloy ang makulay na selebrasyon kahit maulan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naibenta na ang orihinal na librong El Filibusterismo ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Ayon sa Leon Gallery, nakuha ito sa auction sa halagang 21 million pesos mula sa starting price na 5 million pesos itong February 14. Sa kabuuan, naabot sa 25 million pesos ang halaga ng libro kasama na ang tinatawag na buyer's premium o ang iba pang singil sa nagwaging bidder. Ayon sa Leon Gallery, ito na ang pinakamahal na librong na ibenta sa Pilipinas. Noong isang taon na ibenta rin ang pirmadong No Limitangere ni Rizal sa halagang 19 million pesos. Naghahanap ka ba ng tahimik na lugar na perfect para makapagbasa at makapag-aral? Pwede mong subukan ang isang tagong library sa Makati na dinarayo dahil sa kanilang chill na atmosphere. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Daniel Dayaw. Ito ang UCM Library. Nasa basement 1 ng Union Church, Manila sa kanto ng Rada at Legazpi Streets. Higit 25,000 ang mga libro rito at bukas para sa lahat. We have a wide variety of books, including Christian, children's books, and secular titles. So there's something for everyone in the community. Kung tapos ka ng magbasa ng libro, pwede rin itong outreach space kung saan may mga activities para naman sa mga bata. Pwede rin ito sa mga naghahanap lang ng me time, gaya na lang ni Jake. Really wanted to go to a quiet space kung saan I can focus and really get my mind off work, of school. It's a very small, cozy space, so the environment is so nice. It's really great first-time experience here. Sina Vico at Arnold naman, suki na rito. And it's a great place to get your thoughts in order because you're surrounded by literature. So you get to expand your knowledge as well. Para makapasok, valid ID lang ang kailangang ipakita. Kung gusto niyo naman na gawin itong ultimate tambayan for the year, sa 200 pesos na annual membership, pwede ka na maki-wifi at humiram ng libro for home reading. Bukas ang Hidden Library tuwing Lunes hanggang Miyerkules at weekends. We really hope visitors discover new stories, feel welcome, and see how connections can be made here. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Daniel Dayaw, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ipinagmamalaki ng Lord of Sense na si Joel Cruz na hindi po cellphone dependent ang kanyang mga anak. Sa katunayan, 5 buwan na nga raw umiiral ang no cellphone rule nila. Kwento nga po ni Joel sa isang vlog, natutuwa siya sa positive effect niyan sa kanyang mga supling. Mas na-enjoy daw niya ang mga anak na magkakasama na ulit na naglalaro. Dati raw kasi halos hindi nagkikita ang kanyang mga anak dahil laging nasa kani-kanilang kwarto at nagse-cellphone. 8 po ang anak ni Joel via surrogacy. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rights. Tila blessing ang malakas na ulan sa gitna ng makulay na selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo. Bukod sa parada, abay inaabangan din ang mga pamigay mula sa mga float. At live mula sa Maynila, nasa frontline ang balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, marami pa rin ba ang dumarating dyan para makiselebrate ng Chinese New Year? Cheryl, Julius, Kung Hei, Pat Choy. Nagsa pa rin ang mga kapatid nating dumarayo rito sa Binondo para makisaya sa selebrasyon ng Chinese New Year. Sa crowd estimate nga ng Manila Police District, umabot na sa 500,000 ang nagpunta rito kahit pa pabago-bago ang panahon. Kasabay nga ng buhos ng ulan ay ang dagsa ng mga tao dito sa Binondo. May Chinese, Chinoy at mga purong Pinoy. Siksikan na ang Ongpin Street ng mga tao, vendors, musiko at mga performers. Bandang 3:00 ng hapon kanina, tuloy-tuloy ang buhos ng malakas na ulan pero hindi niya natinig ang kasiyahan. Tuloy pa rin ang engrandeng float parade na nagmula pa sa Manila Post Office papunta rito sa Lucky Chinatown. Ang mga nag-aabang sa kalsada, kanya-kanyang hakot at salo sa mga isinasaboy na regalo gaya ng ampaw, t-shirt, kape at iba pa.
Samantala, marami rin ang bumisita sa Santo Cristo de Longos Cross dito sa Ongpin para magsindi ng insenso at ipagdasal ang kanilang mga hiling ngayong 2026. Ginanong nga natin ang ilan sa mga kapatid nating dumayo rito tungkol sa kanilang New Year wishes. Pakinggan natin to. Good health tsaka sa family. For health, luck, and prosperity this 2026 year of Fire Horse. Long life, tas mas maayos pa sanang buhay, and anong tawag dito? Sana umayos na rin yung issues ng bansa natin. Wish ko po ngayong birthday ko is para sa bright future ko po sa studies po and sa upcoming thesis po namin. Mahigpit naman ang pagbabantay ng Manila Police District, particular na sa Binondo. Bukod nga sa mga pulis na nasa mga kalsada, may mga rumoronda ring mga pulis bubil. Julius Cheryl, para sa mga hahabol, pinapayuhan ang mga may kotse o sasakyan na mag-park sa Lucky Chinatown Mall dahil hindi na posibleng makapasok pa rito sa kahabaan ng Ongpin Street. At sa ngayon, ang inaabangan ay ang cultural dance show na gaganapin sa Plaza San Lorenzo Ruiz. Bukas naman ang mga bazaar dito hanggang alas 10 ng gabi. Yan muna ang latest. Balik dyan sa inyo. Ayun, thank you, Jazz Paredes. Saya, no? Oo. Hindi ko pa na-experience yan. Oo. Pero alam mo, sa itsura mo Kaya ngayon, ganda-ganda mo, oo. pwede Saka na rin ngayon. Miss Chinatown. Subukan Diba? mo, oo. Thank you sa stylist natin, si Rodel and Kimmy. Hello. Yes, so, ang saya naman sa Chinatown. No? Oo. Sarap pumunta rin talaga. No? Pero kanina dito, Oo. marami din tayong tikoy naman. Marami naman. nagdala ng May tikoy. nagpa-dragon dance ba dito sa TV? Yesterday. Meron. Yesterday and the other day. Oo, So, dun meron. sa mga ayaw mahasel, pwede naman pumunta rin bukas. Pwede. No? After bukas na lang. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.